Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes at good evening po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa simpleng vlog na ito mga kabisnes at nagsusunog-sunog po ako dito kasi medyo may konti pong mga itinapon na mga dahon ng puno mga kabisnes, kaya sinigyan ko na kaunti para matanggal yung mga lamok mga kabisnes, kasi may mga lamok po mga kabisnes. At ayun na nga mga kabisnes na minamahal, galing po kami ng barangay at pinablatter po namin yung patungkol dito sa pagpasok sa bahay. Sinira po yung doorknob mga kabisnes. Ayan po mga kabisnes. Ayan. Sira na po siya. Ayan, nirungkag po mga kabisnes. Ayan. Ayan, tapos na rin po ako magdilig mga kabisnes. Diniligan ko po yung mga halaman dito sa gilid. Kasi medyo talagang siya, matuyo na, mga dahon-dahon mga kabisnes. Tsaka nakaupo po ako mga kabisnes kasi medyo napagod na rin, lakad-lakad. Tsaka yun na nga po yung patuloy ko dun yun sa pagsira ng ng pintuan mga kabisnes, kasi nung nakaraan po na nag-vlog kami dito nila ni kapatid na Intoy, si Bogi, si Horno, kapatid Buknoy, Intoy, ako, Papaya, yun. Yung wala lang po doon sa aming grupo mga business, si Kuya Wakiwak at si kapatid na Bung. Ayun mga kabisnes, kasi hindi po siya hindi nga siya pumunta nung pangako niya po na pumunta sa birthday ko. Tsaka birthday ni Budang, kasi mayroon daw siyang, sabi niya mayroon daw siyang regalo, pero hindi naman po siya pumunta mga kabisnes. Yun. Tsaka dito po kasi mga kabisnes, doon sa pangako niya na yun, parang nahiya na yata siya pumasok, kaya hindi ko po alam bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi mga kabisnes. Yun. Patuloy ko dun sa sa nawala dito sa bahay, yung kaldero. Kawali, yun. Tapos yung super kalan mga kabisnes. Tapos yung cooler. Sayang din yun, kasi kahit paano pinag-ipunan din po yung mga kabisnes. Yung time na po yun na bago ko po dinala dito yung mga kabisnes, yun nga, nag-vlog kami dito, yung mga kompleto kaming kagwang, dalawa lang kulang. Tapos pag alis po namin noon, umuwi na po ako, kumuha po ako ng dinala ko na po dito yung mga gamit na yun mga kabisnes. Kaso lang yung time na yun, birthday ni Maylin niya, tinawagan ako pumunta ng Bulacan. Pagkatapos, siyempre na paligo-paligo, na umagahan mga kabisnes. Pagdating ko dito ng mga bago mag-alas 8, nagulat ako, bukas na yung pintuan mga kabisnes. Nakanganga na siya, nakabuka na. Tapos sira na yung pinakaulo, hindi na siya magsarado. Ayaw na gumalaw yung lock niya. So, tinawagan ko kaagad si Kuya, kabisnes, kaya pumunta po kami dito. Binalag po nila ni Kuya para makita nyo rin po kung anong nangyari mga kabisnes. Tapos ngayon, pumunta po kami ng barangay at pinablatter po namin. Ayun, ito na po yun, kakarating lang po namin ngayon mga kabisnes, kasi para halimbawa malaman kung sino po yung dumali. Sabi po dun sa dish officer, ituro para
may turo niya kung saan niya ibenta o anong bagay po mga kabisnes. So, kung ginamit niya, di din natin bawiin sa kanya mga kabisnes kasi ginamit eh. Maliban po doon sa kung bininta, talagang pinagamit sa bisyo, yun talaga ang problema doon mga kabisnes. Pero kung yung gamit na yun mga kabisnes, makita ko doon sa taong kumuha, ibigay ko na lang po yun mga kabisnes kasi kaya kinuha niya yun dahil wala din siya mga kabisnes. Ako pwede naman gumawa ng paraan, makautang-utang kahit paano, may kunting sahod, eh makabayad pa rin sa nautangan mga kabisnes. At siyempre, sa ngayon na panahon, talagang kailangan din talaga na gumawa ng paraan para po sa ano, makasolve sa maghapon mga kabisnes. Ang hirap talaga ng buhay. Grabe yung mga kabisnes. Kaya yung naalala ko yung marami pong ano, gustong Kuya Damulag, punta ka na lang ng ano, ibang bansa kasi marami ka namang ano, kilala. Kasi may mga barkada rin po ako dito na halos kung may mapanood din ninyo yung vlog ko doon sa mga kasama ko na tricycle driver, mga kabisnes, puro sila ex-abroad. Kaya halos lahat po na ano, tinuturo nila sa akin yung anong gawain, anong pakisama sa mga ibang lugar at kung anong dapat gawin at paanong proseso ng mga papel, mga kabisnes namin minamahal para makapunta sa ibang bansa. Ang sabi ko nga sa kanila, sabi ko wala naman akong ano, wala akong diploma mga kabisnes. Sabi niya marami naman pupunta doon na walang diploma at makagawa ng ano yan, employer dito na makakuha, tapos makausap muna dito bago ka pumunta doon kung papayag sila na ganun na ano mo, na wala kang papel, hindi ka nakatapos pero marunong ka magtrabaho ng ganito. Halimbawa po, mag-ayos ng mga bahay, yun sa pagdadrive, yung mga business. Tapos mga ano po sa bahay, mga finishing, yun, mga pagmamasahe, yun. Alam naman po natin yung mga business eh. At pag-repair ng mga bahay, mga kuryente, mga kung ano mga sira sa bahay, kung pwede ka sa mga ganun, parang housekeeping po ba ang dating mga business. Sabi ko, kaya ko naman yun kasi ganun na po lang gawain eh. Di iti-training, mag-ano po sa ano natin, sa TISDA, mag-aral po para makapunta ka ng ano, ibang bansa. Yun. So, naisip ko naman, mga kabisnes, pupunta ako doon, may edad naman ako, tapos baka ma-homesick lang din po ako doon. Kaya ganun po nangyari. Kaya sabi ko, kung paliban na, dito na lang po ako. Ayaw ko rin po kasi iwanan nila ni Kuya ni Ate dito kabisnes, mga kahit bahala na kung anong mangyari. Kasi dito po ako ano, hindi parang dito po na hubog ang aking mababang kamalayan na tumaas po mga kabisnes na kahit hindi katulad dati na kahit anong taas ng aking problema, talagang nakapag-isip ko na hindi maganda mga kabisnes. Gusto na yun na nung dito pa nga ako sila ni Kuya, ka-business na minsan nakapagbitaw po ako doon sa mga hinawakan ko sa mga sinasabi ni Kuya, kaya nakaisip ako na magpatiwakal mga business. Pero nanindigan ako na yung marami nagmamahal sa akin. Number one, kayo po mga ka-business, mga subscriber, tapos sila ni Kuya, Ate, mga kapatid ko kagwang. Yun, nagpakatatag po ako ng lalo na ngayon, nahubog din po ako mga ka-business sa mga aral at payo ni Kuya ka-business sa akin na ganun ang taong mahina, wala pong kwenta. Mga ka-business. Sabi ko hindi ako mahina, isip ko lang, di magpakatatag ka. Tsaka hindi po ako nag-iisip ng ano, mga business, mga sinasabi na masamang pag-iisip o anong bagay na hindi katulad dati na kung ano rin ang mga naisip ko ngayon po, panatag kasi nandiyan na po kayo mga ka-business eh. Mayroon na po akong makausap, patulad po nito ngayon, kausap ko po kayo. Ayun, at panatag po aking loob na marami pong nagmamahal po sa akin mga ka-business kahit malayo kayo, hindi tayo nagkikita. Naramdaman ko yung inyong pagmalasakit sa akin dahil dun sa mga nababasa kong komento sa inyo. Sana po mga ka-business mabigyan nyo sana ako ng payo o anong bagay na
ikabubuti ko naman po mga business. Hindi naman po ano, kasi alam niyo naman po si Kuya Damulag hindi naman po nakapag-aral. Hindi naman po masyadong mataas yung uri ng ano na na kumbaga mayroon din akong salita. Minsan nasa sarili ko hindi ko maintindihan mga business. Kaya dapat sana yung gusto ko po sana yung mapayuhan po nung pag-isip ko kumbaga ako may edad na parang mahina pa rin yung memory ko mga business. At gusto ko sana yung mga pag ano ba, pag patibay sa isang na Kuya Damulag ninyo na mayroon din pag lumakas po, alam mo katulad, pag tumibay yung panindigan ko at lumakas yung pananampalataya ko sa mga gawain na pag-iisip ko na, di ba, magagawa ko ng content, no? Na medyo maganda tapos medyo makagandang ano natin marami tayong matulungan mga business kasi nakasupport kayo sa likod ko sa gilid nyo lang kayo mga business sa mga payo nyo at turo nyo nakagawa tayo ng paraan na maganda di ba. Isa doon sa ano po mga business doon sa kadalasan ko rin na minsan hindi naman ako ano po mga business na sabi na discourage doon sa mga sinasabi ng iba natin na mga kabisnes niya na kung anong mga nasasabi, ganito, ganun. At yung mga nagsasabi po dyan na hindi maganda sa comment section ko, alam ko naman po yun, yung mga naninira yan kay Kuya, mga kabisnes. Alam po yung tao na yun. Kasi marami po siyang account, mga kabisnes na ginagamit para mabasa din po ng ibang na nanonood dito sa vlog natin na ganito, ganun, para mabasa din ng mga nagsusubscribe na ganito pala si Kuya Damulag, ganyan, ganyan, di ba po mga business, ganito ang ganyang ginagawa. So, yung tao na yun mga kabisnes, hindi maganda yung kanyang layunin, nag-iba-ibang account, nag-iba-ibang pangalan para makapag-komento ng hindi ka nais-nais. Mga kabisnes, siguro mababasa nyo rin po dyan mga kabisnes kasi kung halimbawa na mag-comment po siya, mababasa rin nyo rin po yung mga business. Kasi sa mga kapatid yung kagwang, ganun din ang kanyang sinasabi, mga kabisnes. Puro mukha mo na lang yung nakikita namin dyan sa vlog mo. Ay, sino po palang mukha ang gagamitin namin, mga kabisnes? Di ba? Alam mo panggap kami na ibang mukha ang gagamitin namin. Tapos yung mukha namin na original, tatapon, paano na lang yun? Magbablog tayo, wala tayong mukha, mga kabisnes, di ba? Yun sana sa medyo naman hindi ko naman po ako nanguna mga kabisnes. Please, yun nga ang sabi ko na sana kung mayroon man mag-comment, sana kung halimbawa mali ako, sabihin talaga na kahit Damulag mali yung ginawa mo kasi ganito yun. Bagamat kahit bata ka pa o anong uri, tatanggapin ko po yun na ganito. Kasi para maibago ko yung ano, sistema ko. Hindi yung magko-comment, lalaitin. Parang wala ka nang alam, lalaitin ka pa. Ano mo na ang silbi nun, mga kabisnes. Di ba? Kaya pwede naman magsabi na pwede siguro medyo linaw yung mga salita mo, Kuya Damulag, kasi hindi namin maintindihan ng masyado kasi parang hindi mo maibigkas, parang bulol ka. Yun. Hindi yung Damulag, yung salita mo, ikaw lang nakakaintindi, ikaw lang yung ano, kinakain mo yung salita mo. Na ganun ka, bakit ganun ka magsalita? Di ba? Parang naisip ko, siyempre nga po, doon sa taong namang ganun, bulol nga tayo wala nga tayong ngipin, mahirap po magsalita, kaya ito pinipilit ko lang yan, di ba, medyo mangtigil mo. Ayun ano lang yun, peace lang po tayo, yung sinasabi ko lang yun para maintindihan nyo rin po sa ating loobin mga kabisnes, kasi hindi lang naman na siguro doon sa ano na siyempre matanggap din ako ng inyong payo, pero yung naramdaman ko dapat maintindihan nyo rin po mga kabisnes na mahal, kaya pasensya na po kayo sa akin. Kasi yan po ang narating na aking kaisipan. Ano, ngayon nagbabantay-bantay po ako ng pagsusunog-sunog po dito mga kabisnes kasi na marami pong
dahon na bumagsak na pumapasok po dito sa loob. Kaya kapag isang araw lang po na hindi ko mawalisan, marami na pong dahon. Kaya pinagtiyagaan ko po siya na sunugin ng paunti-unti. Kaunti-unti lang man po mga kabisnes, hindi naman siya malaki kasi pinagbabawal po ng ano yan, barangay na masyadong malakas yung usok. Kasi nakakaperwisyo po tayo sa mga kapitbahay natin. Pero yan po mga kabisnes, hindi naman masyado malakas yan po. Tamang-tama lang po siya na mayroon siyang usok para dito sa lamok po mga kabisnes yun. Hindi naman po ano masyado yan malakas. Kaya dito po mayroon po akong timba na nakaabang na. Saan pa yung isa? Meron pa akong isa dito eh. Baka nandun po siguro sa kabila. Ayun. So, ayun po no mga kabisnes, ano. So, dito po kasi mga kabisnes, naghihintay-hintay rin ako dito. Baka sakali na may pumasyal din po dito sa bahay, ano malay po. At matira uli yung mga gamit dito na dinala mga kabisnes. Kaya mahirap na iwanan ito mga kabisnes. Pero mamaya-maya po mga kabisnes, yun know, ang aking inihintay yung kagabi po mga kabisnes, yung doon na tungkol kay Prissy. Talagang ano, masama po talaga yung kanyang pakiramdam mga kabisnes. Totoo po yun mga kabisnes, hindi po siya nagbibiro talaga ng ano, karamdaman. Matagal na medyo, mga isang taon na po yung mga kabisnes. Yun ang kanyang naramdaman, yung likod niya, tapos tumatagos po sa kanyang dibdib, ang sobrang sakit. Sinasabi niya, humihiyaw po siya mga kabisnes. Naawa po ako sa kanya. Kaya yun ang dahilan mga kabisnes na parang grabe yung hindi ko kaya na hiwalayan si Prissy dahil sa kanyang karamdaman, wala po sa kanyang mag-alaga mga kabisnes. Halimbawa man ako man magkakasakit at kung ano man ang ano, sabi niya alagaan din naman ako niya mga kabisnes kasi napatunayan ko rin naman po sa kanya mga kabisnes eh. Nung nasapitan po ako, buhos buhay din po siya sa nagbantay sa akin mga kabisnes. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko po siya iiwan mga kabisnes. Siguro ngayon pagkatapos po nito mga kabisnes, kumupa na itong apoy na to na maliit lang naman po yan mga kabisnes. Hindi naman masyadong ano yan, yun pa rin siya kasi mayroon po siyang ano plastic na nasunog, yung tabo po yan mga business eh. Pero hindi naman siya ganun kalakas mga kabisnes, mahina lang siya. Pagka na palong po yan mga kabisnes, aakyat ako doon, susunduin ko po si Prissy. At dadalhin ko po siya dito mga kabisnes para dito na lang siya matulog. Kasi talagang naawa po sa kanya. Hindi rin po ako doon makatulog sa taas mga kabisnes eh. Kasi sa sobrang ingay, kung minsan nga nagbablog ako doon, hinahintay ko lang na matapos yung iyak ng aso, yung parang laging nag-aalulong mga kabisnes, tapos yung mga ingay ng mga tambay sa gilid. Talagang ano, napakaingay po mga kabisnes. Parang nagano. Pero siya kasi na parang nasanay na po siya kasi doon dahil napakatagal niya na doon sa lugar na yung mga kabisnes. Ako hindi po eh. Kaya gusto ko po kasi tahimik lang. Pero pagkaupa po nito mga business, dadalhin ko siya dito. Dito po kami matulog para ano po. Kasi medyo natatakot po siya dito mga business kasi masyado daw maliblim na lugar, tapos wala pa yung jealousy, walang bakal. Kaya nailang po siya. At baka makatulog doon ng mahimbing, basagin yung salamin, at mapasok kami ng mga tao mga business. Masyadong nervyoso. So yun nga po no. Hindi naman siguro mangyari yun ba? Kasi makikiramdaman siguro ako mga business. Yun. Malapit. Yun pa rin ang ano ng apoy mga business eh.
Kasi ano siya ng ano eh. Maliit lang naman yung usok niya. Yun. At dali na dito. Siguro habang maaga po mga kabisis, susunduin mo siya sa taas para makapag-record dito ng ano, mahigaan mga kabisnes. Kasi yung likod niya, yun ang iniinda niya po mga kabisnes. Nakahanda naman po yung ano, tulugan. So, ayun na nga po no. Siguro, akyatin ko na po siya siguro sa taas mga kabisnes para maisama ko siya dito. Tapos, mamaya pong umaga mga kabisnes bago kami umakyat sa taas, ibablog ko rin po siguro para makita nyo po na dito po kami natulog. Yun. At umupa na po. Umupa naman po yung apoy. Namalit naman po yung ano niya. Saglitin ko lang po siya siguro kasi itatawid lang naman po dito sa tulay mga kabisnes. Kaso lang may dala tayo na single na motor, hindi siya makatawid sa tulay kaya ikot po ako ng pagganon, nakit ako sa kanya tapos dito po kami ano. So, yun nga po no, mga kabisnes namin minamahal. Maraming salamat sa inyong pagsama sa simpleng vlog na ito mga kabisnes at dun sa mga nanood din sa vlog ko kagabi mga kabisnes. Thank you very much sa inyo at sa inyong pagtulong at walang sawang ng pagmamahal sa Kabisnes Official, Papa Dennis TV, Pamilya Kabisnes, sa mga kapatid kong kagwang at siyempre sa akin po mga kabisnes namin minamahal. Dito Mira Official yun, Kahimas TV at Wakiwak yun, sa mga Wakiwak Official. So, yun nga po no, sa kapatid ko sa Ligaran, yung shoutout sa iyo, mga pamangkin ko, at doon pa sa mga kababayan ka Negosyanon, Cebu, sa Mindanao, yun, siyempre sa Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa simpleng vlog na ito. At saka Gilo pala, Jing, yun, shoutout sa iyo Brad, malapit na naman yung liga. At siyempre sa The Commissioner, yun, Press, good evening sa iyo. Diyan sa kay Silong, ayun, sa kumpare ko, ayun. At kay Kuya Mario, na kapatid ni Presi, at Lorna, yun. Sila ni Jure, yun, na nakura. So, hanggang dito na lang. Walang nagpapasalamat sa inyo, Kuya Intamulag, at maraming salamat na walang sawang pagmamahal at suporta sa inyong mga kabisnes namin na mahal. Never say goodbye, tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. Sama-sama po tayo hanggang dulo, wala po tayong iwanan. I love you all.